Toyo ala. Tinatayang mahigit 95.8 million user identity sa Pilipinas ang gumagamit ng social media para magbasa ng balita, makichika o maglibang. Sa dami ng opinyong nakikita mo online, paano kung ang finifeed sa iyo ay hindi na pala galing sa totoong tao, kundi bahagi ng isang kampanyang layong impluwensyahan ang opinyon mo at ng publiko. Isa sa mga teknik na ginagamit dito ay ang tinatawag na Coordinated Inauthentic Behavior o CIB. Paano nga ba malalaman kung minamanipula na ang social media feed mo? Sa madaling salita, ang Coordinated Inauthentic Behavior o CIB ay isang organized online tactic para palakasin ang isang mensahe o narrative. Hindi ito tungkol sa iisang fake account lang. Sa halip, maraming account, page o grupo ang sabay-sabay na kumikilos para palakasin ang iisang naratibo. Ang goal? Magmukhang natural o organic ang pagkalat ng isang ideya kahit planado na pala ito sa simula pa lang. Sa pamamagitan ng CIB o Coordinated Attack, mas mabilis na kumakalat ang isang narrative dahil maraming account ang sabay-sabay na nagpo-post, nagko-comment, nagla-like o nagsishare ng magkakaparehong mensahe. Yung coordinated na attacks, hindi necessary na pinapakalat. Pwedeng partially true, pwedeng out of context, pwede ding totoo, pero ina-amplify or pinapakalat in a almost artificial or fabricated way. Yung coordinated attacks naman is a very specific tactic under disinformation. Dagdag pa ni Gianno Libot, kahit factual ang isang impormasyon, maaari pa rin itong maging bahagi ng information manipulation kung planado ang paraan ng pagpapakalat nito. May iba't ibang uri ng coordinated attacks. Isa na rito, ang astroturfing. Ito ay kapag pinalalabas na malawak ang suporta ng publiko sa isang ideya, kandidato, pulisiya, produkto o advokasya kahit hindi naman talaga ito totoo. Halimbawa, pagbukas mo ng comment section, halos magkakapareho ang sinasabi ng maraming account. Sa unang tingin, parang iyon ang opinyon ng nakararami. Pero posible palang bahagi lang yon ng isang coordinated campaign para magmukhang popular ang isang narrative. Meron ding tinatawag na sock puppet kung saan ang isang tao o organisasyon ang may control sa maraming social media accounts na nagpapanggap na magkakaibang tao. Mukhang magkakaibang users ang mga account na ito, pero sa likod ng lahat, iisang operator lang ang kumokontrol sa mga ito. Ginagamit sila para sabay-sabay mag-like, share at comment upang lumaki ang engagement ng isang post. Ayon kay Libot, magkaugnay ang astroturfing at sock puppet. An astroturfing is more on behavior ng mga sock puppets. Yung sock puppets kasi are tinatawag, term lang yun for bot accounts or mga robot na mga account. Yung mga account na hindi totoong tao. And oftentimes in a lot of investigations, nakikita natin na isang user lang pero 10 yung hinahawakan or more than that. For astroturfing naman, this is really a term that we often use to describe yung nangyayari sa mga comment sections or sa mga forum pages wherein inuulan, oftentimes scripted na comments yung isang page to be able to either to promote an idea or to undermine a certain post. Pero hindi lang politika ang maaaring maapektuhan ng coordinated attacks. Ayon sa OSINT expert, halos lahat ng paksang pinag-uusapan online ay maaaring maging target ng ganitong uri ng kampanya, mula sa entertainment at showbiz hanggang sa sports, lifestyle at maging sa climate issues. Kapag may isang issue na may malaking interes o agenda, posible itong samahan ng mga organisadong online efforts para impluwensyahan ang magiging pananaw ng publiko. Isa sa mga madalas binabanggit na halimbawa ng posibleng coordinated online campaign ay ang legal battle ng Hollywood actors na sina Johnny Depp at Amber Heard. Noong 2022, nanalo si Depp sa isang defamation case laban kay Heard matapos magpasya ang jury sa Virginia, USA na hindi totoo ang ilang aligasyon ng domestic abuse laban sa aktor. Pero bago pa man magsimula ang paglilitis,
Libo-libong pro-debt accounts ang umano'y biglang lumitaw sa social media. Bagamat hindi napatunayan ng kampo ni Heard kung may nagbayad para sa mga account na ito, isang data expert na nagsuri sa online activity ang nagsabing mahigit kalahati ng mga tweet ay inauthentic. Batay sa pagsusuri, posibleng bots o mga troll account ang nasa likod ng mga ito. Anything that has an agenda, that has an interest in society, merong, like, you have to accept na meron talagang forces that will manipulate social media to achieve their selfish ends. And of course, a lot of studies have also shown na medyo unfairly targeted talaga yung babae. Kumpirmadong may banta sa buhay ng pro-BBM vlogger na si Alicia Lipata o Mima Alicia bago siya patayin sa pamamaril, ayon po yan sa pulisya. Pero bukod sa pagiging vlogger, sinisilip na rin ang anggulong hindi maayos na breakup nila ng ex. Nakatutok si June Veneracion. Bumulagta sa kalsada ng Barangay 171 Caloocan City ang pro-BBM vlogger na si Alicia Lipata o Mima Alicia matapos pagbabarili ng riding in tandem suspects nitong Biyernes. Sugatan naman ang kanyang live-in partner. Bago ang pamamaril, may pagbabanta na pala kay Mima Alicia, sabi ng PNP. Meron pong threat talaga sa kanya. And it was proven to be correct, di ba? Ito na nga may nangyari sa kanya. But we're still looking into kung ano yung threat na pinanggalingan. Kabilang sa mga motibong iniimbestigahan ang posibilidad na may kinalaman sa personal na buhay ang pamamaslang. Hindi raw naging maayos ang hiwalayan ng biktima at dati niyang karelasyon. Merong konting naging problema sa kanila nung nag-break up na sila, and there were even some cases filed between the two of them. So kaya lang po natin sila tinitignan. Isa pa sa posibleng motibo, sabi ng PNP, ay baka may kaugnayan ang pamamaril sa pagiging pro-Marcos administration vlogger ni Mima Alicia. It could be something personal. Isa rin pong malaking tsansa is yung her work related to being a blogger. Sabi ng pamilya, merong 4 na taong gulang na anak si Mima Alicia. Kabilang sa mga nakiramay sa burol, ang mga kapwa niya BBM supporter. Nakikiramay po ako sa pamilya ni Mima Alicia. Fans po niya ako. Bili po ako sa kanya sa batang ito. Kaibigan po nabigla ka na yung bait-bait po niya. Sana raw ay mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Mima Alicia. Panawagan ko kung sino ka mong pumatay o nag-utos kung meron man, sana po matakot tayo sa Diyos. Makonsensya kayo, sumuko kayo. Tumanggi ng magbigay ng pahayag ang kanyang mga kamag-anak. Sinisikap ng PNP na matukoy ang identity ng 2 sangkot sa pamamaril. Malaki raw ang posibilidad na merong mastermind o nag-utos sa kanila. June Veneracion, Nakatutok, 24 oras. Umarangkada na ang pamamahagi ng 2,000 pisong ayuda para po sa mga benepisyaryo ng Uplift Assistance Program ng DSWD. E paano naman yung mga wala sa listahan? Nakatutok si Oscar Oida. Sa tuwing bubuhos ang malakas na ulan, kakabakaba na raw ang 68 anyos na si Aling Luz Viminda. Butas-butas na raw kasi ang kanyang bubungan. Nais man daw niyang ipagawa, wala naman daw siyang mapagkukunan ng pambili. Kaya parang sagot anya sa kanyang panalangin nang mapag-alamang kasama siya sa makakatanggap ng ayuda mula sa Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program ng DSWD ngayong araw. Nagulat na lang nga ako Sa tagal ng panahon ngayon na ako nakatanggap. Katanggap man ako, sir, bigas, senior. Sakto po na makabili akong yero. Kahit 3 lang muna. Kasi ang kailangan sa yero ko, sa bahay ko, 6. Tinatayang aabot sa 43 benepisyaryo mula Muntinlupa ang nakatanggap ng 2,000 pesos bilang bahagi ng programa. Sila yung mga nag-qualify sa 2024 census ng Philippine Statistics Authority o PSA, Community-Based Monitoring System na pinaka-nangangailangan. Kung tutuusin, nasa 124 daw ang nasa listahan, pero yung iba di na raw malocate.
Yung iba naman po nakakulong. Yung iba po nasa probinsya na po. Talagang mostly wala po na po sila dito sa Muntinlupa. Higit na mas marami naman ang benepisyaryo ng uplift sa Binangonan, Rizal. Aabot sa 1,193 na mga residente ang nailista sa uplift program. Ang ilan, maagang pumila sa payout center para makasiguro. Pambili rin po ng kahit paano ng bigas po, pagkain. Malaking tulong na rin po yung kaysa sa wala. Sa Marikina, naging maayos din ang payout at validation ng mga benepisyaryo. Hindi naman maayos naman sila. Siyempre sa maintenance ko kasi hindi kong gamot na iniinom. Maliban sa Metro Manila, marami rin ang nakatanggap ng ayuda sa iba't ibang bahagi ng bansa, gaya sa Cagayan Valley, Laguna, Cebu, Cagayan de Oro, Davao Region at iba pa. Target ng programa na makatulong sa nasa 7.5 million households. Pero paano naman daw yung mga wala sa listahan, tulad ng 60 anyos na ina ni Melody na kinakailangan din daw ng tulong. Kung sakali po sana na na mabigyan po siya ng ganung tulong, bibili niya po sana ng maintenance niya po. Sa pagtutulungan po sa LGU, hahanapin sila at eventually magka-come up po kami ng iba pang mekanismo para malaman ng taong bayan kung sila ba ay beneficiary ng uplift assistance. So yun po, lilinawin lang po namin, hindi po magdadagdag ng listahan sa uplift kasi po yan po ay targeted, yan po ay pre-identified na ayon sa PSA list na nabigay sa DSWD. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, magpapatuloy ang rollout ng programa sa mga sunod pang araw. At kung hindi man daw kayanin na makapunta mismo sa payout center, partikular sa mga nasa Group 2 o yung mga nasa poor at near poor category, CBMS ng PSA. They may send their representatives. So may means of verification. Kaya inallow natin na a representative could claim in behalf of that individual. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Handa si DPWH Secretary Vince Dizon na humarap sa investigasyon ng National Bureau of Investigation tungkol sa umano'y irregularidad sa gastos noong 2019 Southeast Asian Games. Binanggit ni Dizon na 2021 pa binasura ang kaso laban sa kanya. Pero tatalima raw siya kapag pinatawag ng NBI sa investigasyon. Kagaya nga na sinabi na rin ng Ombudsman at ng NBI, 2021 pa yan na-dismiss. Kampante tayo dyan. Pero at the same time, kung mayroong mga investigasyon, kampante din tayo. Tayo magko-cooperate dyan. Kasi malinis ang konsensya natin at naniniwala tayo na napakaayos ng mga facilities na yan at napakaayos ng pagkagawa. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Hindi lang inspired, kundi empowered. Ang Kapuso Ladies na bida sa top-rating GMA Primetime Drama Action Series na The Master Cutter, na bumida rin sa isang fashion and lifestyle magazine. Yan ang chika ni Athena Imperial. From Barangay Tabang Lupa to the digital cover of a fashion and lifestyle magazine, ang empowered cast members ng top-rating GMA Primetime Drama Action Series na The Master Cutter na sina Max Collins, Charlie Fleming at Shuvie Etrata. As a mom, actress and influencer, pinatutunayan ni Max Collins na limitless ang kayang gawin ng mga babae. Sabi ni Max, in the showbiz industry, matira ang matibay. And the women are not backing out. Kailangan patient ka. You have to really love what you're doing. Throughout the years, I've learned that I'll never be perfect, but if I know that I gave my best, then that's enough. And that's why I'm still here, because every day I show up and I give it my 100%. For young actresses like Charlie, ang kasamahang veteran sa set ang tinitingala nila, especially when it comes to work ethics. I love to say na parang Miss Rio has been one of my inspirations because she's such a dedicated person, especially in acting. Sometimes we get our script sent late. It's, of course, a normal thing, but she really has that dedication to write the script down so that the next day we have it and the next day everything flows easily. Family background and upbringing naman ang inner push ni Island Girl Shuvie to become better in her career choice.
walang inuurungan, lahat, G! Anong gusto mo? Sige, laban natin yan. Ayun yung goal ng career ko is to be able to become a better actor. Wala pa yung genre. Walang genre. Pero kasi nandun pa tayo sa sa lahat tatanggapin natin. Athena Imperial updated sa Showbiz Happening. At tutukan, pagmahal sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas, malakihan. At Ombudsman magsasagawa ng preliminary investigation laban kay dating Speaker Martin Romualdez na itinuturing umanong central figure sa flood control scam. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng 24 oras. Varex B. Objection, Your Honor. We object. I have to object. Objection. We object. Objection, Your Honor. Objection, Your Honor. Wow. Ang objection ay pagtutol ng isang abogado sa isang ebidensya o sa testimonya o pagtatanong kung ito sa tingin niya ay paglabag sa rules ng korte, rules of evidence o anumang procedural rules para hindi ito masama sa record ng kaso. Sa totoo lang, maraming grounds for objection, mapa-testimonial evidence man yan o documentary evidence. Pero narito ang mga pangkaraniwang objections na maririnig nyo kapag sinabak na sa oral examination ng isang testigo. Batay sa bench book for trial court judges ng Korte Suprema, ang objection ay maaaring formal o substantive. Ang formal objections ay nakabatay sa hindi tamang paraan ng pagtatanong. Halimbawa nito ay leading questions o yung mga tanong na nagmumungkahi na dapat isagot ng testigo. Kadalasan itong nasasagot ng oo o hindi. Pero sa ilang pagkakataon, pinapayagan ang leading questions. Gaya kung ang testigo ay bata o individual na kulang ang kakayanang sumagot. Pwede ring batayan ng objection ang misleading questions, kung saan ipinapalagay na totoo ang isang impormasyon kahit hindi naman ito pinatotohanan ng testigo o taliwas ito sa pahayag ng testigo. Hindi rin pwede yung compound at multiple questions o yung pagsasama ng dalawa o higit pang magkaibang tanong dahil nakakalito ito sa testigo. Kapag sinabi namang vague, hindi malinaw ang tinatanong sa testigo at kung anong tinutumbok ng abogado. Argumentative naman ang tanong kung tila hinihimok ng abogado ang testigo na makipagdebate. Pwede rin mag-object ang abogado kung halimbawa yung tanong paulit-ulit o masyadong general. Pero sa cross-examination, pwede ulit itanong ang mga yan kung ang intensyon ay matest ang credibility ng testigo. Ang ikalawang uri ng substantive objection ay ginagawa kung ang ebidensya ay inadmissible o hindi katanggap-tanggap. Pwedeng mag-object ng abogado kung ang ebidensya ay irrelevant o walang kinalaman sa kaso at hindi naman magagamit para mapatunayan o mapasinungalingan ang pangunahing elemento ng kaso. Batay naman sa original document rule, kung ang tinatalakay ay nilalaman ng isang dokumento ng kasulatan, recording, letrato at iba pang record, tanging ang original na kopya lang ang tatanggaping ebidensya. Maliban na lang kung ang original copy ay nawala o nasira, kung ito ay nasa kustodiya o kontrol ng kabilang partido at bigo siyang mailabas ito, kung ito ay binubuo ng maraming accounts o ibang dokumento at kailangang pagtuunan ng mahabang oras para makuha, kung ito'y public record na nasa kustodiya ng public office, o kung ito ay hindi closely related sa isang controlling issue. Batay naman sa parole evidence rule, kapag may nasusulat na kasunduan ng mga partido at inayunan nila ang lahat ng nilalaman nito, walang ibang ebidensya na pwedeng tanggapin ng korte maliban sa nakapaloob sa written agreement. Pero may mga exceptions dito ha. Pwede rin tutulan ng isang abogado ang pagharap ng isang testigo kung kabilang siya sa mga disqualified witnesses na nakasaad sa revised rules on evidence.
Kasama riyan ang mga individual na sakop ng privileged communications. Halimbawa, hindi pwedeng tumistigo ang doktor laban o para sa kanyang pasyente nang walang consent. Pati na ang pari laban o para sa isang debotong nangumpisal sa kanya. Ang ilan pang pwedeng maging batayan ng substantive objection ay hearsay o impormasyong nakuha lang ng testigo sa ibang tao at hindi naman niya personal na kaalaman. Opinyon o personal na paniniwala ng testigo, ebidensyang nakuha sa ilegal na pamamaraan at pribadong dokumento na hindi napatunayang authentic o totoo. Ang objection to evidence ay dapat gawin agad ng abogado sa oras na maging malinaw ang grounds nito at pagkatapos ng offer of evidence. At dapat magbigay agad ng ruling ang korte kapag may objection, maliban na lang kung may katanungan ng hukom. Gayunman, kailangan maresolba ora mismo ang objection. Kung sustained, Malakihan na naman ang pagmahal ng presyo ng mga produktong petrolyo bukas, kabilang ang mahigit 10 pisong taas presyo sa diesel. Kaya muling hirit ng mga transport group, taas pasahe. Nakatutok si Rafi Tima. Maaga pa lang mahaba na ang pila ng mga sasakyan sa gasolinahang ito sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ayon sa mga gas attendant, maigsi pa nga ito dahil pagdating ng gabi, aabot pa raw ng ilang daang metro ang haba ng mga naghahabol magpakarga bago ang inaasahang malakihang taas presyo ng produktong petrolyo bukas. Tulad ni Mang Robert na umikot na sa ilang gasolinahan, kakahanap ng gasoline station na maigsi ang pila. Yung ibang gasolinahan, minsan wala na, minsan puno na. Kaya nagbakasakali ako rito walang pila. Kanina, puno rin, kaya umikot ako. Ang pera ko, budget ko 200 lang talaga eh. Kaya sayang din yung matitipid ko. Si Aaron naman, ipinila na ang mga sasakyan ng kanilang kumpanya para may pa-full tank bago ang taas presyo bukas. Para sa amin, medyo malaki din eh. Kasi kung let's say 10 pesos akit bukas, di maano yan, mapapile up siya. So, Umaga pa lang, nagpa-full tank na kayo lahat. Oo. Ilan yung total na sasakyan? Nandito 4. Ayon sa Department of Energy, hindi problema ang supply ng langis sa bansa. Pagtaas ng pandaigdigang presyo raw talaga ang problema. Bunsod dyan ang muling pagsiklab ng pag-atake sa pagitan ng Amerika at Iran. Tuloy-tuloy po ang bili natin ng oil, ng petrolyo, ng diesel, ng gas, ng LPG, lahat-lahat po. In fact, we are still above our legally required na 30 days. Umaabot na tayo ng halos 46 days na ngayon ng storage. Pero yung problema are the prices. Ayon sa DOE, pinakamataas na pwedeng iakyat ng presyo ng diesel ay 10 pesos and 68 centavos. 11 pesos and 77 centavos naman sa kerosene at 3 pesos and 65 centavos sa gas. Maximum. Hindi pwedeng lumampas dyan ang increase. Parang bumabalik tayo sa umpisa na naman. Tuloy pa rin naman daw ang 10 piso kada litrong discount sa mga pampublikong sasakyan. Sa kabila nito, pinaplano na ng grupong Manibela ang tigil pasada para iprotesta ang nakambang big-time oil price hike bukas. Gusto ng grupo, 2 pesos na dagdag sa pamasahe. At least sana 2 pesos, Ma'am Susan, kasi nga yung losses pa namin noong Marso hanggang ngayon ay hindi pa rin kami nakaka-recover dito. Kaya sana mapagbigyan tayo ng ating Pangulo, kung hindi sana ito binawi nung nakaraan, ay okay na po sana yung piso. Inaasahan daw na sasama ang 100,000 sa kanilang mga membro sa tigil pasada sa buong bansa na kanila pang pinaplano kung kailan gagawin. Pero ang grupong Pasang Mazda, hindi nakikita ang tigil pasada na solusyon sa problema ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Ito ay pandaigdigang problema. Hindi naman ang problema ng ating bansa ito na pwede natin ipaabot sa mga kinaukuran yung ating mga hininaing. Ito po ay pandaigdigang problema. Kanya strike, hindi po ito makatutulong, hindi makapabigat pa ito sa kanilang hanap buhay at sa buhay ng ating mga katsuperan. Nagpaabot na raw ng liham sa Pangulo ang kanilang grupo kasama ang Alto Dapat Busina para hilingin na ipatupad na ang naunang inaprobang 1 peso fare increase ng LTFRB. Sa ngayon, nagtsatsaga na lang muna sila sa ayudang fuel subsidy at tulong mula sa DSWD. Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Ng GMA Kapuso Foundation ang ligtas na paglalakbay ng mga mag-aaral papunta ng kanilang mga eskwelahan.
Kaya na masaksihan natin ang buhay na pagtawid ng mga estudyante sa isang kableng tulay sa Camarines Sur noong 2017, agad tayo nagpagawa ng Kapuso Tulay para sa kaunlaran. At ngayong 2026, ating pinagawa at mas pinatibay pa ito matapos masalanta ng Bagyong Juan noong nakaraang taon. Para lang makapasok sa eskwela, buwis buhay na tinatawid ng mga bata sa Barangay Iraya sa Buhi, Camarines Sur ang kableng ito. Matapos masira ang kanilang tulay dahil sa Bagyong Nina noong 2016. 6 na taong gulang noon si Marga. Kailangan tumulay doon kasi dapat makatapos ng aral. Hanggang ngayon, tanda pa niya ang peligrosong pagtawid nila sa tulay. Kaya noong 2017, nagpatayo roon ang GMA Kapuso Foundation ng Kapuso Tulay para sa kaunlaran. Pero napinsala ang ipinatayo nating tulay sa paghagupit ng Bagyong Juan noong Nobyembre ng karaang taon. Agad nating ipinaayos at mas pinatibay ang 30-meter steel hanging bridge ng GMA Kapuso Foundation. Pinalitan natin mas makapal kasi rusted na and butas-butas na yung flooring niya. Additional doon, yung kable, nagdagdag tayo ng main cable. Si Marga, na nakikipagsapalaran noon sa kableng tulay, ngayon grade 10 na. Malaking tulong daw ito para sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga residente doon, lalo na sa mga kabataang gaya niya na naghahangad ng magandang kinabukasan. Saya po ako, ma'am, kasi mas ligtas na kami nakakatawid. Gusto po mapagtapos para po maging doktor. Meron tayong pagkakataon na ma-rehabilitate. So natutuwa naman ako dahil hopefully with the help in maintenance of the LGU, ilang dekada pa ang itatagal ng ating mga Kapuso Tulay para sa kaunlaran. Sa mga nais makiisa sa aming mga project, maaari kayong magdeposito sa aming bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier, pwede rin via QR code ng GCash at Palawan Pay o mag-donate online sa GBayanihan Globe Rewards, Metrobank Credit Cards, Lazada at Shopee. Magsasagawa na ng preliminary investigation ng Ombudsman para sa reklamong plunder at money laundering laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Itinuturing siya ng Ombudsman na central figure sa flood control scam. Nakatutok si Maki Pulido. Abril nang isyuhan ng Sandigan Bayan 7th Division si dating House Speaker Martin Romualdez ng precautionary hold departure order. Ito'y dahil iniimbestigahan ng Ombudsman si Romualdez sa mga reklamong plunder at money laundering. Pero nakatanggap umano ng intelligence report ang Ombudsman na nagbabalak pa ring makalabas ng bansa si Romualdez. Matagal na naming gustong i-file to. Nandito na tayo sa punto na ito. Sana po hindi masayang yung ating trabaho. Nire-remind yung ating law enforcement agencies, pati na rin ang ating border control, to please watch out. Dahil malamang sa hindi niyan, lalabas ho siya sa informal channels. Nakatakda ng mag-preliminary investigation ng Ombudsman sa reklamong plunder at money laundering laban kay Romualdez at dating Congressman Zaldico. Pagkasagot ni na Romualdez sa mga alegasyon laban sa kanila, magdedesisyon ng panel of investigators kung magsasampa na ba ng kaso o hindi sa Sandigan Bayan. Our investigation identifies former Speaker Romualdez as the central figure in a scheme built on the diversion of public funds meant for flood control projects. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, sapat at malakas ang hawak nilang ebidensya. Malaking tulong ang testimonya ng 8 dating security personnel ni Zaldico na naging starting point ng kanilang investigasyon. Pinatibay umano ito ng independent evidentiary trail na tumumbok kung paano itinago ang ninakaw na pondo ng bayan. In an apparent attempt to cover up the extraordinary wealth, the money was exchanged, commingled, and laundered through an elaborate scheme. The result? Numerous luxury houses and condominiums, extravagant investments in different industries.
Hinahanda rin ng Ombudsman ang kasong Grand Conspiracy to Defraud the National Treasury kasama ang 10 iba pang personalidad. Sinusubukan pa naming kunan ng panig sina Romualdez at Co. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Itinanggi naman ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na may balak siyang umalis ng bansa. Sabi po ng kanyang abogado, walang plano si Romualdez na takasan ang legal na proseso at kailanman hindi siya nagtago. Nasa bansa at mananatilian niya ang mababatas sa Pilipinas hanggat hindi niya nalilinis ang kanyang pangalan. Binigyan din ng kanyang kampo na preliminary investigation pa lamang ang proceeding at hindi pa nangangahulugang nakitaan na ng pananagutan si Romualdez. Handa raw sumagot si Romualdez kapag naihain na ang reklamo. Abangan! Ano-ano kaya ang posibleng talakay ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address sa Lunes? At bagong low pressure area, posibleng mabuo sa mga susunod na araw. Huwag bibitiw! Magbabalik ang 24 oras!